we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Nahuli kam ang pagdukot sa 4 na taong gulang na batang lalaki sa Cebu City. Tutukan sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bandang alas 10 ng umaga nitong Martes, kita ang 4 na taong gulang na lalaking karga ng isang nakatatandang lalaki sa barangay Mabolo, Cebu City. Hindi pala kilala ng bata ang lalaking kumuha sa kanya. Nangyari ang insidente habang naglalaro ang biktima kasama ang isa pang bata. Ayon sa lola ng bata na siyang nag-aalaga rito, masama ang pakiramdam niya kaya hindi na niya nabantayan ang bata. Agad na dumulog sa pulisya ang lola at kumalat din sa social media ang insidente. Nang gabi ring yon, natagpuan sa isang mall sa Cebu City ang bata na natrauma raw sa nangyari. Pasalamat ko sa Ginoo sa mga taong nitabang nako nga makitaan yun akong apo. Patuloy pa na naghahanap ng karagdagang ebidensya ang pulisya para matukoy ang pagkakilanlan ng suspect. Nagpadayon na itong investigasyon kay atong ipalo po kinsa ning tawana nga nang iyang po ning kidate. Makita na to sa initial nga elemento sa kidnapping naa naman ang kulang na lang is kana naman lang demand money. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa sa mga sospek sa pamamaril sa 2 kandidato sa pagkabarangay Kagawad sa Cotabato City, kandidato sa pagkabarangay chairman. Nakatutok si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa nagpapatuloy na investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City noong Lunes, matatanda ang namatay ang 2 kandidato sa pagkabarangay Kagawad na sina Nur Muqtadin Butukan at Alfarsing Ayunan Pasawiran sa nangyaring pamamaril. Pero hanggang ngayon, patuloy pang investigasyon kung may engkwentro bang naganap sa pagitan ng 2 grupo ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Na nagsasabi na initially, nagsasabit lang ng tarpaulin itong mga biktima. Bigla silang pinagbabaril ng mga suspects. And then meron naman second version na lumalabas na prior to the incident, kaya nagkaroon po ng heated altercation or heated argument. Paglilinaw naman ng mga kaanak ng 2 kandidato sa pagkabarangay Kagawad na namatay na sina Nur Muqtadin Butukan at Alfarsing Ayunan Pasawiran, bigla na lang umanong hinaras ang kanilang supporters na nagsasabit ng campaign posters. Tinutok ka ng baril yung mga naninikit ng tarpaulin. At according dun sa tao namin, ma'am, sinakal nila and then hinabol. And then merong naiwan na tao din namin na naninikit ng tarpaulin. Hinold nila para kaming mga hayop na pinagbabaril man lang ng walang kalaban-laban. Panawagan naman ang mga kaanak ng mga namatay. Nandyan naman siguro yung ating kapulisan. So bibigay namin yung problema dito sa ating mga kapulisan kasi magpapile din kami ng kaso. Samantala, naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy ang misis ng namatay na kandidato sa pagkabarangay Kagawad na si Alfarsing Ayunan Pasawiran upang pumalit sa kanyang mister sa pagkakandidato. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po natagpuan sa loob ng septic tank ang bangkay ng 4 na taong gulang na batang babae sa barangay Matagisi, Pudtol, Apayao. Ayon sa PNP, unang nakita ang shorts at tsinelas ng biktima di kalayuan sa septic tank. Hinahanap daw ang biktima na unang napaulat na nawawala.
Ang initial findings diagnosis ng doktor na tumingin sa kanya ay multiple physical injuries secondary to alleged murder and homicide. Nakitaan din ng alleged sexual abuse, ma'am. Yun lang po. Sumakit ang tiyan ng mahigit 30 mag-aaral sa Calasiao, Pangasinan dahil umano sa biniling sa malamig sa school canteen. Ang detalye sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakaranas umano ng pananakit ng tiyan ang 32 mag-aaral sa Nagsaing Elementary School sa Calasiao, Pangasinan dahil daw ito sa biniling sa malamig sa school canteen. Sumakit po yung tiyan niya tapos dinala siya doon sa hospital. Siyempre nag-aalala din po ako doon sa ano niya, sa kalagayan niya po. Masakit daw yung tiyan niya daw. Tapos siyempre namimilipi daw, 5 minutes yata bago tumigil yung sakit ng tiyan niya. Natakot daw ang mga magulang sa kalusugan ng kanilang mga anak pero agad naman daw dinala sa paggamutan ang mga mag-aaral at pinauwi rin agad matapos bumuti ang kalagayan. Nasa maayos na silang kondisyon. Sa katunayan, pumasok din sila sa paaralan para sa kanilang periodical exam. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam sa kamera ang principal ng paaralan. Ibinigay na lamang nito sa news team ang kopya ng incident report. Hindi na rin ipinaharap sa news team ang canteen teacher. Pero hiling ng ilang magulang ang paliwanag din ng pamunuan ng paaralan kaugnay sa insidente. Bakit ganun ang nangyari? Samantala, ayon naman sa Rural Health Unit, suspected food poisoning ang insidente sa paaralan. Hindi na rin sila nagpa-interview sa harap ng kamera, pero patuloy din umano investigasyon sa insidente. Nagsagawa na rin umano sila ng water sampling sa paaralan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 20,000 pasahero ang inaasahang dadagsa sa Batangas Port simula ngayong araw. Aabot sa 17,000 hanggang 20,000 mga pasahero ang inaasahang dadagsa sa Batangas Port simula ngayong araw hanggang sa Linggo ayon sa Philippine Ports Authority Batangas. Kaya naman nagsagawa na ng inspeksyon kahapon ang pamunuan ng Pantalan. Nakahanda na rin ang help desk ng PPA, katuwang ang Coast Guard at iba pang pribadong sektor na nakahandang umalalay sa mga pasahero. Tiniyak naman ng Marina na sapat ang mga bibiyaheng barko na biyaheng Batangas-Calapan at vice versa dahil sa ipatutupad nilang relaxation order sa mga shipping lines. Ibig sabihin, mas mabilis ang pag-alis at pagdating ng mga pampaserong sasakyang pandagat papunta at pabalik ng Batangas Port. Sistema sa pagboto sa Lunes, October 30, inilatag na ng COMELEC. Nagsagawa rin ng mock elections. Makibalita tayo live kay Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Alam mo, Chris, double time ngayon sa pangangampanya itong mga kandidato para sa barangay and SK elections, lalo at isang araw na lamang yung natitira bago yung last day ng campaign period. Ipinakita ng COMELEC Iloilo City ang proseso sa pagboto sa isinagawang barangay and SK mock elections kahapon sa Iloilo Central Elementary School. Hindi kagaya noong nakaraang national and local elections kung saan automated ang pagboto, sa Lunes ay kailangang isulat ng botante sa balota ang pangalan ng kandidatong nais iboto. Samantala, umabot sa 120 campaign materials ang binaklas ng COMELEC Iloilo City sa isinagawang offline bakla sa 7 mga barangay sa lungsod na nakapaskil sa hindi designated posting area. Sa Naga City, alas 5 pa lang ng umaga, bubuksan na ang mga voting center sa Lunes para sa pilot implementation ng early voting hours para sa mga senior citizen, PWD at mga buntis. Pero kahit tapos ng early voting hour, bibigyang prioridad pa rin ang makaboto ang mga nakapilang senior, PWD at mga buntis ayon sa COMELEC. Mahigit 700 mga botante mula sa Barangay Kapantawan, Legazpi City, Albay ang napiling voter population ng COMELEC para sa unang implementasyon ng mall voting. Ang magiging resulta ng early voting hour sa Naga City at mall voting sa Legazpi City ang magiging basehan daw ng COMELEC kung ipagpapatuloy na ito maging sa iba pang lugar sa susunod na eleksyon. Sa Batangas City, isinagawa na ng City Treasurer's Office ang rechecking ng mga balota. Activated na rin ng COMELEC Online Precinct Finder para mas mapabilis ang paghahanap ng mga botante sa kanilang mga presinto. Ilagay lang ang mga hinihinging impormasyon gaya ng pangalan, petsa ng kaarawan at lugar kung saan nakarehistro.
Alinsunod naman sa Resolution number 1 ng Special Task Group na binubuo ng PNP, AFP at Philippine Coast Guard, ipatutupad sa buong lalawigan ng Negros Oriental simula October 28 hanggang sa bisperas ng barangay and SK elections ang curfew hours na magsisimula ng 10 p.m. hanggang 4 a.m. Simula ngayong araw, October 27 hanggang November 2 ay nasa full alert status na ang kapulisan sa Northern Mindanao. Ayon sa Police Regional Office 10, asahan ang mas maraming presensya ng kapulisan sa mga kalsada. Chris, huling araw ngayon ng Oplan Baklas ng Comelec, Batangas City at ayon sa kanila, nitong mga nakakarang araw ay umabot na raw sa more or less 15 kilos yung mga campaign posters na nakolekta nila. Ayon naman sa Comelec, Batangas Province, bumaba na raw yan ng 80% kumpara noong mga nakakarang eleksyon. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ilang araw bago matapos ang Oktubre, isang bagong low pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan yan ng Pag-asa 2,165 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon, mababa naman ang tsansang pumasok ang nasabing LPA sa PAR at mababa rin ang posibilidad itong maging bagyo. Sa kabila niyan, magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang trough o extension ng LPA. Bukod pa sa mga local thunderstorm at hanging amihan na umiiral naman sa Northern at Central Luzon. Ngayong umaga, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Inaasahang aabot sa mahigit 15,000 na turista ang aakyat sa Baguio City ngayong long weekend. Ang detalye sa live report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay marami ng mga turistang namamasyal sa iba't ibang pasyalan sa lungsod ng Baguio. Gaya na lamang dito sa aming kinaroroonan sa Burnham Park kung saan maaga pa lamang ay marami nang nag-e-enjoy sa ganda ng lugar. Though ang sabi ng PNP, mamayang gabi pa ini-expect yung pagdami ng bilang ng mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio para i-enjoy nga ang long weekend. Actually, sa datos nga ng BCPO, ini-expect na aabot sa more than 15,000 ang tourist arrival na papasyal sa iba't ibang pasyalan dito sa lungsod ng Baguio. At syempre kasama na rin dyan, Chris, yung mga uuwi sa lungsod ng Baguio para naman bumoto sa eleksyon at syempre yung dadalaw na rin sa nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang BCPO ay nagpakalat na ng more than 600 na police personnel sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Baguio. Ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga turista na aakyat sa lungsod ng Baguio ay panatilihin syempre yung kalinisan sa mga pasyalan at sundin yung mga umiiral na ordinansa dito sa lungsod ng Pino. Nag-abiso naman ng LGU sa mga motorista na bagamat holiday ay patuloy pa rin po na ipapatupad ang coding ng mga sasakyan. Samantala, Chris, nag-average na sa 16 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Baguio pero expected na sa mga susunod na araw ay mas lalamig pa ang klima dito sa lungsod ng Pino. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi bababa sa 7 mag-aaral ang pinaskwat sa harapan ng klase sa kapinalo ng guro gamit ang walis tingting. Kita yan sa mahigit sa 8 minutong video na kuha ng isa sa mga estudyante ng Burabod Elementary School sa Burawin, Leyte nitong Lunes. Pinost yan online ng tiyuhin ng isa sa mga pinarusahan. Iniimbestigahan na ng DepEd Eastern Visayas ang insidente. Ipinatawag na rin ang school head at ang sangkot na guro. Giit ng DepEd, hindi nila kinukonsinte ang karahasan, pagsasamantala, diskriminasyon, bullying at iba pang pang-aabuso.
Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa isang mini grocery sa Baaw, Camarines Sur. Narito ang report ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Makikita sa CCTV footage na ito sa isang mini grocery store sa Barangay San Roque, Baaw, Camarines Sur na pasimpleng ipinasok ng isang lalaki ang isang pack ng gatas sa kanyang dalang bag. Napansin naman ito ng nagbabantay sa tindahan, kaya nang makalabas ang suspek, sinundan ito ng asawa ng may-ari at napaaresto ito sa mga otoridad. Ito po sa susado po ito, wala pa man po recording di sa Samuyang station. Alagad po, base na rin po sa paghapot-hapot sa ibang tao. Ini po ang suspect na ini, may grupo man na involved sa mga theft and robbery incident po sa lugar. From now on, wala nang papasok ng mayor. Tumanggi nang humarap sa kamera ang sospek na kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad. Kinuyog ng ilang residente sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City ang lalaking ito matapos tangkaing tangayin ang nakacharge na cellphone sa isang kainan. Dahil dito, nagtamo ng sugat at pasa sa katawan ang sospek. Sa investigasyon ng pulisya at sa kuha ng CCTV sa lugar, napag-alaman na sangkot ang sospek sa ilan pang insidente ng nakawan sa lungsod. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Bacolod City Police Station 8 ang naturang sospek. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Calinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinagiliwan ang kakaibang paraan ng pagkuha ng exam ng ilang estudyante sa isang pribadong kolehiyo sa Ipil, Zamboanga, Sibugay dahil isinagawa ito sa ilalim ng mga puno. Narito ang report ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Preskong hangin, maaliwalas at magandang view. Yan at iba pa ang na-enjoy ng mga second-year Agriculture College student sa isang pribadong paaralan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay na kumuha ng kanilang preliminary exam. Nang i-post ito ng isa sa mga estudyante sa kanyang social media account, umani agad ito ng libu-libong shares. So, na-shock yun that time kasi yun sir nga magkuha daw ng bangko ipagawas daw. So, ayun na mo nga, dito lang sa outside classroom kasi gotong po sa classroom goto. Ano na mag-rearrange lang. Ayon naman sa guro na si Ramil Entana, nais niyang isurprise ang kanyang mga estudyante dahil nakita niya raw na kailangan nilang mag-relax at magkaroon ng new environment. Learning in agriculture is not just inside the classroom, but also learning in the field of agricultural sciences. It's also an exploration. Inaprubahan naman ito ng mga estudyante dahil tunay ngang nakapag-relax sila habang nag-e-exam. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasunog ang 4 na bahay sa Silay City, Negros Occidental. May detalye si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa video na ito ang makapal na usok mula sa likod ng isang paaralan sa Barangay 3, Silay City, Negros Occidental. Lahan sa likod. 4 na bahay ang totally damaged, habang 4 din ang partially damaged. Kasalukuyang nananatili sa evacuation center ng barangay ang mga nasunugan. Hindi bababa sa 50,000 pesos ang inisyal na danyos na naitala sa sunog. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmulan ng apoy. Sumiklab naman ang sunog sa Barangay Sambagharo, Iloilo City, Huwebes ng hapon. Sa ulat ng CDRMO, 6 na bahay at isang bodegang nasunog. Patuloy na inaalam ng BFP ang pinagmulan ng apoy at danyos na iniwan ng sunog. 3 bahay naman ang tinupok ng apoy sa sumiklab na sunog sa Barangay Kalipay, Masbate City. Nagmula raw sa isang bahay ang sunog at dahil gawa ito sa kahoy at may kalumaan na, mabilis na kumalat ang apoy. Tumagal na mahigit 1 oras bago na ideklarang fire out ang lugar. Nagtulong-tulong mga residente upang maapula ang apoy sa isang transient house sa Barangay Kalayo, Nasugbu, Batangas.
Ang bahay, gawa raw sa pawid at mga kawayan. Kaya mabilis kumalat ang apoy. Lumalabas sa investigasyon ng BFP na sugbo na sa linya ng kuryente nagsimulang apoy. Aabot sa may 35,000 pesos ang kabuuang pinsala sa sunog. Kita sa cellphone videong ito ang makapal at may team na usok mula sa nasusunod na tourist bus sa barangay Iruhin, Central Tagaytay City. Ang masayasa ng field trip ng nasa migit 40 grade 8 students na palitan ng takot. Galing daw sa Santa Maria, Bulacan ang bus. Mabilis na bumaba ang masakay nito nang mapansin ng driver ang usok sa hulihang bahagi ng sasakyan. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang granada ang natagpuan sa isang pickup truck na nakaparada sa General Santos City. Naglalagay lang ng mga pinamili sa likod ng pickup truck ang may-ari nito na si Omar Abing nang tumambad sa kanya ang isang granada. Kaya agad niya itong inireport sa otoridad. Nakaparada lang ang kanyang sasakyan sa Rojas Avenue sa General Santos City. Agad namang rumesponde sa lugar ang Explosive Ordnance Disposal o EOD team ng General Santos City Police. Napagalamang isa itong MK2 fragmentation grenade na may safety pin pa. Inaalam pa ng otoridad kung paano ito napunta sa naturang pickup truck. Naghanap sila ng CCTV na posibleng nakahagip sa insidente. Nasa EOD team na ang naturang granada para sa kaukulang aksyon. Mga estratehiya sa marketing, research at artificial intelligence o AI. Ibinahagi sa GMA Masterclass The Icon Series sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Tunghayan sa report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mainit na sinalubong ang ilang opisyal at personalidad ng GMA Network sa ginanap na GMA Masterclass, The Icon Series sa Divine Word College of Lawag. Nagsilbing speaker si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag kung saan ibinahagi ang mga estratehiya sa marketing at research. Ikinuwento rin niya ang kanyang journey sa pag-abot ng tagumpay. Things that you envision may not necessarily happen instantaneously, but they will definitely happen. If you work hard and you absorb all of the learnings, definitely there will be failures, and that's okay. Because you have to look at failures as learning opportunities. Binigyang diin ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang kahalagahan ng GMA Masterclass Series sa paghahatid ng mga kaalaman at impormasyon sa mga estudyante. Education in its essence is not confined within the four walls of a classroom. It extends far beyond, encompassing real-world experiences, diverse perspectives, and meaningful interactions. The GMA Masterclass series serves as a bridge between traditional learning and the dynamic, ever-changing world outside. It opens a window to the industry's heartbeat, allowing you to witness firsthand the intricate workings of various fields, be it media, journalism, arts, technology, marketing, or entrepreneurship. Very appreciative of this activity kasi talagang with the trend right now, mas makakatulong talaga sa mga estudyante ngayon to also learn from the expert talaga. Hindi rin nagpahuli ang mga estudyante at kinatawan ng Ilocos Sur Polytechnic State College sa ginanap din na GMA Masterclass The Icon Series doon. To our dear students, makinig po tayong lahat. Minsan lang mangyari ito na ang buong puwersa ng GMA ay pupunta sa ating eskwelahan. We will take advantage of their presence na matuto, makibahagi at makisaya sa kanilang programa. Doon ibinahagi ni Ms. Lizelle G. Maralag ang advantages at disadvantages sa paggamit ng artificial intelligence o AI. There are functions of AI that you need to leverage if only to start with the basic. For example, if you were to do a test run or a test material, okay, and you already have a storyboard in mind, a concept in mind, you can use AI so that it becomes more animated.
However, if AI is going to be used to copy, to impinge on originality and creativity, then that's wrong. Okay, so it really depends on how you use it. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga produktong gawa ng mga persons deprived of liberty mula sa iba't ibang jail facilities sa Cebu, swak na pamaskong pangregalo. Kung talented ang mga miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, hindi naman magpapahuli ang mga PDL. Ibinida ng mga PDLs ang kanilang handmade traps mula sa bags, lampshades, dish washing soap, parol at iba pa. Nabibili ang produktong ito mula sa 30 pesos para sa dish washing soap hanggang sa 2,000 pisong lampshade at galleon. Ang kita mula sa mga ibebenta produkto ay iipunin para magamit ng PDLs para makapagsimula sa oras na sila ay lalaya na. Mga kapuso, 59 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga riyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.